Kung titingnan po natin ang mga pagbasa ngayon, tila baga ang pinapahiwatig ng ating Panginoon at ang tema ng ating mga pagbasa ay tungkol sa pagpapagaling. Katulad ng unang pagbasa, binanggit dito si Naaman. Kung titingnan niyo ang mga pagkilos ni Aman, tila bagang naniniwala siya sa mga bagay-bagay na kung saan ito po yung mga paraan upang siya'y gumaling. Kung matatandaan po ninyo kahapon sa ating mabuting balita, tayo po ay pupunta sa templo upang manalangin at magdasal at humingi ng kagalingan at humingi ng anumang ating pangangailangan. At dito nga ho, si Eliseo, speaking of things na mga alternatives upang siya po ay gumaling sa kanyang ketong. Pero ang ine-expect po niya na pagpapagaling ay yung isang pitik lang at siya'y gagaling na. Pero ano ang sabi sa unang pagbasa? Pumunta ka doon sa ilog na iyon at lumubog ka. Ilang beses po binanggit? 7. Very good. 7 beses na lumubog. Para bang doon sa nangyari niyo, sinabi ni Naaman, kalokohan. Bakit ako lulubog doon? Para namang walang mangyayari. Pero dahil yung gusto niya, yung desire niya, yung nais niya na gumaling, sinunod niya. At sa ating mabuting balita naman, dito parang medyo disturbing yung mga scenes. Kasi noong nagsalita ang ating Panginoon, actually ito ay napakita din, na feature din sa TV series na The Chosen. After na pagalingin ni Jesus mismo sa loob ng templo, itong lalaking parang withered or yung medyo parang half paralyzed or withered na hand, na pagaling niya, nagkaroon siya ng confrontation doon sa mga na nasa loob ng sinagoga. At doon, nagalit ang lahat ng mga namumuno doon sa loob na yun kay Jesus. At unti-unti pinalaya siya. At doon unti-unti din in-unveil, parang konting unveiling lang na ginawa ni Jesus sa kanila, na siya yung hinahanap nila na magpapagaling at magliligtas sa kanila. Ngayon tayo po ba bilang mga mananampalataya, sa ating pong buhay, paano po ba natin hinahanap ang Diyos? Paano po ba natin nais gumaling sa ating mga karamdaman, sa ating mga problema? Gusto ho ba natin yung madali lang? Sabi nga sa kasabihan, no pain, no gain. Hindi lahat ng ating buhay ay puro madali lang. Ang ating buhay dito sa lupa ay puro kahirapan. Pero ang nais ng Panginoon sa atin, huwag kang mag-alala. And every time, every day, we wake up early in the morning hanggang tayo po ay makahiga sa ating pong higaan. Laging pinapaalala sa atin ng Panginoon na huwag tayong mangamba. Siya ang bahala sa atin. Basta lang po, ang lagi lang niyang binabanggit sa atin, manalig tayo sa Kanya. At sana po, katulad ni Naaman, bandang huli, katulad ni Naaman, sana sumunod pa rin tayo sa Panginoon. Alam ng Panginoon kung ano ang nais sa ating buhay. Kahit saan mang lugar tayo pumunta, naroon ang Diyos.
Huwag nating kalimutan na ang Diyos ay laging kapiling natin. Kahit nga nung nagsimula ang pagbukas ng bagong liturgical calendar, nandoon na ang pagpapahiwatig ng Panginoon sa atin na laging ang Diyos ay kapiling natin. Kaya huwag tayong mangamba, anuman ang ating po mga pinagdadaanan sa buhay, ibulong natin sa Panginoon. Ibulong natin dito sa loob ng bahay dalanginan niya. Dahil kaya nga nandito tayo, dahil alam natin na ang Diyos ay nararamdaman natin dito sa loob ng bahay dalanginan na ito. At kaya nga tayo ay nandirito, alam natin na pakikinggan tayo ng Diyos. Amen.